Tulong na ibinabahagi ngayon ng pamahalaan sa mga apektadong individual sa pagbaha sa Maguindanao. Ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey and Director Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, sa monitoring po ng DSWD, ilang pamilya na po ang apektado sa pagbaha sa Maguindanao del Sur at ano po yung pinaka-apektadong bayan? Well, batay dito sa 6 a.m. DROMIC report ng Department of Social Welfare and Development, Asik Joey, ang total affected families and individuals nito pong ITZC na nakakaapekto nga po dyan sa Mindanao ay nasa mahigit 57,000 na po na mga pamilya or humigit sa 176,000 na mga individual. Sila po ay apektado na at matatagpuan sa 143 barangays dyan po sa regions 9, 10, 11, 12, and dyan po sa BARM. At batay po sa aming pong monitoring, ang pinakamalaking bilang ay matatagpuan dyan po sa Maguindanao del Sur sa BARM. In fact, nasa mahigit 110 yung families na, nasa mahigit 50,000 po yung families na affected in 110 barangays. And gusto ko pong banggitin ng Asik Joey na batay nga sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan nga po ng peace of mind, no? Yung mabigyan ng nararapat na tulong yung ating mga kababayan na naapektuhan ng mga disasters, mabigyan sila ng kapanatagan ng loob. Tiniyak ng DSWD na meron tayong sufficient na mga stockpiles dyan po sa rehiyon para makatugon tayo sa mga iba't ibang pangangailangan ng mga naapektuhan nating mga kababayan. At sa katunayan, Asik Joey, nasa close to 4 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung ating naipapahatid dyan sa probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, gayon din po sa Misamis Oriental, sa North Cotabato, sa Sarangani, at gayon din po sa Sultan Kudarat. And as we speak, as Joey and Director Cheryl, ay ongoing yung ating coordination with various local government units para po tayo ay makapagpahatid ng karagdagang pang mga tulong sa mga naapektuhan. Asik, sa dami nga po nitong flooding incidents, paano po isinasagawa ang pamamahagi ng tulong? Meron po bang sistema na nakalatag sa ngayon para matiyak po na patas at mabilis po ito? Meron po, Director Cheryl. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units, considering that the DSWD provides augmentation support sa mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan who are frontline in service delivery. So, batay po sa report na isinusumite sa atin ng mga LGUs and doon sa request na ipinapahatid nila sa atin at nakapaloob nga po yung bilang ng mga apektado, yun po ang basihan ng pagpapahatid ng DSWD ng mga food packs and non-food items. Gayun din po sa BARM, tayo nakikipag-ugnayan sa MSSD para naman po maipahatid po yung augmentation support na inire-request din po nila. And sa mga lugar na naapektuhan po ng mga pagbaha at pag-uulan, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga QRT members, mga disaster response officers din ng mga iba't ibang LGUs, at tayo po yung nagdi-distribute ng mga food packs and non-food items dyan po sa mga evacuation centers at sa labas po ng mga evacuation centers. Batay na rin doon sa ulat o report na ipinahatid po sa atin. So, napakahalaga, Director Cheryl, yung koordinasyon na ginagawa po natin sa mga partners natin on the ground. Asek, dun sa nabanggit nating figure sa panimulang tanong kanina, no, ilan po roon yung naninirahan pansamantala sa evacuation centers at ano po yung pangangailangan na ibinibigay sa kanila ngayon at ano yung pangunahin nilang pangangailangan? Okay, actually isang ang na-monitor po natin na nasa loob ng
evacuation centers na matatagpuan dyan sa Zamboanga del Norte, sa Sarangani, gayon din po sa Sultan Kudarat at sa Maguindanao del Sur ay nasa mahigit 1,500 na mga pamilya or mahigit 4,800 na mga individual. At batay sa ulat din nga na ito, 13 yung open na evacuation centers. At ang mga pangunahing ipinapahatid po natin, aside from the family food packs, ay yung din po mga non-food items, kagaya ng sleeping kits, hygiene kits, at mga kitchen kits. So yan po yung ating pong naipapahatid. Gayun din, Asik Joey, idagdag ko na rin po, meron din po tayong mga na-monitor na outside evacuation centers naman po. Nasa mahigit 1,700 yan na mga pamilya or mahigit 6,600 na mga katao na pansamantala naman po ay nanunuluyan sa mga tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. Yan po ay muli sila ay matatagpuan sa Zamboanga del Sur, sa Misamis Oriental, gayon din sa South Cotabato and Sultan Kudarat. And kung ano man po yung ipinapahatid natin sa mga kababayan natin na nasa evacuation centers, ay gayon din po yung tulong na ipinapaabot natin dun sa mga nasa labas po ng evacuation centers. Asik, pagdating naman po sa supplies, saan po nagmumula yung mga naka-preposition na po na food packs at non-food items po na naipamahagi na po natin, at sapat pa po ba ito sa mga oras sa ngayon po? Yes, Director Cheryl, sa regions 9, 10, 11, and 12, meron po tayong mga nakapreposition na mga food and non-food items. Sa katunayan, yung family food packs natin dyan sa region 9, nasa mahigit 79,000 pa po iyan. Sa region 10 naman, mahigit 112,000 family food packs ang nakapreposition. Sa region 11, mahigit 123,000 family food packs. At sa Region 12, mahigit 109,000 family food packs ang nakapreposition. Yan po ay matatagpuan sa mga warehouses na minamanage ng DSWD. Meron din po tayo mga warehouses na ginagamit na pagmamay-ari ng mga local government units na nagagamit natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Dahil nga nung in-implement natin yung buong bansa handa strategy na kung saan in-strengthen natin yung production at prepositioning ng ating mga family food packs para madaling ma-access ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga disasters, nagagamit natin yung ating mga iba't ibang mga warehouses ng ating pong mga partners. So, you see, nandun na po sa ground yung pong mga food packs, kaya madali po nating maipahatid. And gayon din po kung kinakailangan naman na ma-replenish itong mga stockpiles natin, yung ating National Resource Operations Center at ang Visayas Disaster Response Center ay nagpapahatid naman po ng karagdagang mga family food packs and non-food items. Sa katunayan, nasa 3 million, close to 3 million yung national stockpile po natin. So, marami po tayo talaga handang ipamahagi sa ating mga kababayan. Sa ngayon, Asek Irene, meron po ba tayong nakikitang hamon o challenges sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan po ng pagbabaha? Asek Joey, sa kasalukuyan wala tayong natatanggap na ulat ng mga challenges. Again, inuulit po natin because of this buong bansa handa strategy that our Secretary Rex Gatchalian has started. Napakadali po ng pagpapaabot ng tulong dyan sa mga kababayan natin na naapektuhan. Simula nga po nung nakarang linggo na napaulat at nakatanggap na tayo ng mga request from various local government units, ay nakapagpahatid po tayo agad. Again, inuulit po natin dahil nga yung mga stockpiles natin ay nandun na po sa ground. In fact, pati dun sa mga geographically isolated disadvantaged areas, meron na po tayo mga nakapreposition. Napakadali po na ma-access at i-transport itong mga ito dun sa mga apektadong mga lugar. Asik, may mga plano po ba ang DSWD para po sa mga biktima, lalo na po doon sa aspeto ng rehabilitasyon? At ano po yung mga nakahandang programa para sa long-term support para po sa mga apektadong pamilya?
Tama po, Director Cheryl. Ang DSWD sa response phase ay nagpapahatid po ng mga food packs and non-food items. But as we move towards the recovery phase, nagpapahatid po tayo ng tulong kagaya ng cash for work or emergency cash transfer para naman po masuportahan yung early recovery ng mga disaster-affected families. So may mga trigger mechanisms lang po yan. Halimbawa, for the emergency cash transfer, kinakailangan na meron pong declaration of state of calamity. And meron din pong ulat mula sa local government units. And then there's a request for additional intervention. So yan po, nagpapahatid tayo ng mga ganyang mga programa. And of course, kung kinakailangan ng iba pang mga tulong, kagaya sa medical, nandyan din naman po yung ating assistance to individuals in crisis situation. Again, moving towards the recovery phase, kung may mga naapektuhan po na mga kababayan natin, particularly sa kanila pong mga livelihood activities, ina-assess din po ng ating mga social workers para masuportahan naman in terms of livelihood. Para, again, ang ultimate goal natin is to restore the normal psychosocial functioning of disaster-affected families nang sa gayon, manumbalik po yung kanila pong normal na pamumuhay sa pamamagitan ng mga ganitong mga tulong o intervention. Siguro, ASEC Irene, mensahe na lamang po sa mga kababayan natin na nakaantabay sa tulong ng DSWD at ng pamahalaan dahil dyan sa pagbabaha sa Maguindanao. ASEC Joey, muli inuulit po natin na ang utos ng Pangulo sa DSWD ay tiyakin yung pong kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kapwa Pilipino na naapektuhan nga po ng iba't ibang mga kalamidad. Kung kaya nga po nais nating ipaabot sa publiko na ang DSWD po ay nakahanda na umalalay at tumugon sa direktibang ito ng ating pong Pangulo at matugunan yung pangangailangan po ng mga kababayan natin. Kung kaya nga, sabi ko dito sa Buong Bansa Handa Project, pinagbuti natin ang production and the stockpiling ng ating mga family food packs and non-food items para matugunan sa mabilis at efficient, maayos na pamamaraan yung pong ating disaster response operations. So hindi po kinakailangan mangamba ng ating pong mga kababayan sapagkat ang ating pong pamahalaan ay nakahanda na umalalay, tumugon po sa kanilang mga pangangailangan. Makipag-ugnayan lamang po sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD o sa inyong mga lokal na pamahalaan para kayo po ay mabahaginan ng tulong. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ma'am. Maraming salamat.